Matapos magwagi sa 2004 election, ay agad na hinarap ni Pangulong Arroyo ang iba't ibang suliranin ng bansa. Ayon mismo sa kanya, ay halos pulubi na ang Pilipinas. Ito ay dahil sa wala nang mapagkuhanan ng pondo para sa iba't ibang proyekto at pangangailangan ng lipunan at ng mga mamamayan. At naroon pa na kino-question ang kanyang pagkapanalo na baka raw may anomalyang nangyari sa nasabing eleksyon noong 2004. Pero sa kabila nito ay magpapalit ang taon at papasok ang taong 2005 na siya ang mamumuno sa Pilipinas. Sa taong ito ay sisikat ang kantang Maling Akala, isang revival song ng reggae band na Brown Man Revival. Narito ang pag-ibig ko. January 17 naman, 2005. Nang magpasimula naman sa GMA7 ang Korean novelang Stairway to Heaven. Isa sa sinasabing pinakagrabihan daw pagdating sa iyakan, kung saan ay sisikat ang mga karakter nitong sina Jody at Cholo. Ito ay sa Tagalog version. Ang Korean novelang ito ay sinasabing napakaganda ng kwento na sinubaybayan ng mga Pilipino. March 19, 2005, naganap naman ang unang pagharap itong sina Manny Pacquiao at Eric Morales. Ito ay sa ibabaw ng lona, kung saan dito ay nakatikim ng masakit na pagkatalo si pambansang kamao. Ito ay sa unanimous decision na pumabor kay Eric El Terrible Morales. Samantala sa pagpapatuloy ng 2004 PBA season na tumawid na sa taong 2005 ay na-forfeit ang Game 1 na pagkapanalo ng Talk and Text. Ito ay kontra San Miguel. Ito ay sa All Filipino Cup Final sa 2005 PBA season. Dahil naglaro itong si Taulaba kahit siya ay suspindido. Samantala sa taong ito ay buhay na buhay talaga ang OPM sa ating bansa. Dahil iba't ibang mga genre ng kanta ang marirelease. Sisigla ang rock scene o alternative scene, katulad ng pagsigla nito noong dekada 90. Dahil sa taong ito ay iba't ibang mga bandang magre-release ng kanilang mga album at kanta. Kabilang ang bandang Sugar Free, kung saan sumikat ang mga kanta nilang Kwarto at Hari ng Sablay. Ang bandang Six Cycle Mind naman, sa kanilang kantang ay At ngayon wala ka na. Ang akap ng bandang Imago, ang mata ng Mojo Fly, Wag na wag mong sasabihin itong si Kichi Nadal, Suntok sa Buwan ng Session Road, Akin Ka Na Lang ng Itchy Worms, Chiksilog ng Kamikaze, Jeepney ng Sponge Cola, at ang Jopay ng Mayonnaise. Nagpasimula naman sa ABS-CBN ang phenomenal noontime show na Wawawi na pinag-usan nitong si Willie Revillame. Ito ay isa ring variety show kung saan kasama niya rito sina Mariel Rodriguez, Valerie Concepcion, Pokwang at marami pang iba. Ang show din na ito ay dumaan sa iba't ibang mga kontrobersya at nagtapos ng tuluyan sa taong 2010. February 6, 2005 naman, sa ABS-CBN pa rin, ay nagpasimula naman ng Going Bulilit, isang pambata at masabi ring pangbatanda na sketch comedy show na sumikat dahil sa mga nakakatawang joke dito. At syempre magaling din umarte ang mga batang gumaganap. Isang Mark Alejandre film naman, ang Let the Love Begin, ay pinalabas sa takilya February 9, 2005 na pinagbidaan itong sina Richard Gutierrez, Angel Locsin, Mark Heras at Jeneline Mercado. Sa panahon ito ay sikat na sikat ang tambalang Richard at Angel. Kaya naman tinangkilik ang pelikulang ito ng mga Pilipino. Samantala sa taon ding ito ay mapatuloy din ang pag-asik ng lagim ng mga terorista
nang maganap ang tinatawag na 2005 Valentine's bombing. Sa araw ng mga puso ay magkukulay pula nang dahil sa dugo ang tatlong syudad sa bansa. Nang bombahin ng Gaisano Mall sa General Santos City, ang isang bus terminal sa Davao City at ang isa namang bus sa Metro Manila. Siya ang kumpirmadong binawian ng buhay sa tatlong pagsabog na ito. Bagaman may mga nagsasabi pa nga na 12 daw o 13 at mahigit 100 naman ang sugatan. Sumikat din sa ating bansa ang tambalang Rain at Song Hye Kyo sa Korean novelang Full House. Sa itong Korean novela na cute ang kwento kung saan magkakasama ng hindi sinasadya sa isang bahay ang dalawang pangunahing bida at dito ay magkakadevelopan sila. Sa taong ito 2005 ay patuloy ang pag-import ng Pilipinas ng mga Korean series dahil nagpapatuloy din ang tinatawag na Hallyu, kung saan ang mga Korean series na ito ay pinapalabas sa iba't ibang mga TV station sa ating bansa. Sa bonding ito ng February 23, 2005 ay na-release naman ng live concert album ni Soul Siren Nina. Kalipunan ng mga kanta niyang sumikat at ipinperform nga ng live. Sa taon din kasi ito ay nagpapatuloy ang kasikatan nitong si Nina dahil sa mga na-release niyang kanta na talaga namang sumikat ng gusto, tulad ng I Don't Wanna Be Your Friend at ng Love Moves in Mysterious Ways. March 5, 2005 ay nagpasimula naman sa ABS-CBN ang sketch comedy show na Quezon Avenue. Ito ay pumalit sa programang Home Along the Airport, kung saan kasama dito sa Eric Quezon, Epi Quezon, Vandolp, Kit Kat Pokwang, at syempre ang hari ng komedya na si Dolphy. At ito ay nagtapos July 22, 2006. Naganap naman March 14 to 15, 2005 ang madugong hostage taking at tangkang pagtakas sa kulungan ng mga bilanggong Abu Sayyaf. Ito ay sa pangunguna ng tatlong commander na sina Commander Robot, Commander Global at Commander Kosovo. Ito ay sa bagong diwa sa Taguig City. Nakipagpalitan ng putok ang mga bilanggong ito sa mga kapulisan na nauwi sa pagkamatay ng mahigit 20 mga bilanggo kabilang ang tatlong commander. Balitang-balita naman sa taong ito ang pagpaslang sa journalist na si Marlene Garcia Esperat March 24, 2005 nang siya ay barilin sa loob mismo ng kanyang bahay sa harap mismo ng dalawa niyang anak habang sila ay naghahapunan. At ang tinuturong dahilan ay ang kanyang pagiging whistleblower o ang pag-expose niya ng mga katiwalian sa Department of Agriculture kung saan ay ibinubulsa raw kasi ng mga nasa posisyon ang pondo na dapat sana ay sa mga maliliit na magsasaka. Bukod naman sa mga Tagalog OPM rock, ay sisikat din naman ng mga English OPM rock songs tulad ng Gemini ng Sponge Cola. Let me know if I'm doing this right. Let me know if my grip's too tight. Let me know if Sorry ng Hugh I want you to know. First of Summer ng Urban Dub. Same ground itong si Kichi Nadal. So I don't understand. It's why I'm feeling so bad. You'll Be Safe Here itong si Rico Blanco. Save your eyes from your day. Stay ng Q-Shay. I feel so cold. It's a numb and having nightmares but I'm away. At syempre ang matinding kasikatan ng bandang Hale, kung saan ay sisikat ang mga kanta nilang Kahit Pa, Broken Sonnet at ang dalawa pang kantang pumatok ng gusto sa ating bansa, ang Kung Wala Ka at ang The Day You Said Goodnight. And I do talaga namang sumikat ng gusto na kahit saan ka pumunta ay maririnig mo talaga at halos isang taon ding nasa top chart. Ngayong summer, isasama namin kayo sa kalawakan. At dahil nga sa kasikatan nitong si Angel Locsin, ay bibigay sa kanya ng GMA7 ng isa sa pinakamalaking proyekto sa taong ito, ang pagiging Darna.
na masasabi ring one of the best na modern version. Nagustuhan din ng mga Pilipinong programang Pinoy Abroad, isang travel documentary show na pinag-usapan itong sina Ivan Mayrina at Rhea Santos. Ito ay nagpasimula sa GMA 7, April 6, 2005. Programang tumalakay at nagpakita ng mga kwentong abroad ng ating mga kababayan o ng mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang mga sakripisyo, pagsisikap para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mata? Sa bonding ito ng April 16, 2005, nang may palabas sa takilya ang Bahay ni Lola 2. Sa bersyong ito ng Bahay ni Lola ay titira ang mag-asawang sina Rupert at Nina. Nagagampanan nitong sina Dingdong at Karil sa isang bahay na haunted, kung saan ay matutuklasan nila sa bahay na ito ang iba't ibang mga kababalaghan at ang madilim na nakaraan. Bahay na masabing House of Horrors na makakaapekto rin sa kanilang pagkasama bilang mag-asawa. At dahil nga sa problema ng bansa sa pananalapi, ay isinulong ng pamahalaan ni Pangulong Gloria Arroyo ang pagpasa ng tinatawag na EVAT o Extended Value Added Tax. Ito ay reforma ng paniningil ng buwis, kung saan mula sa 10% ay magiging 12% na ang buwis na ikakaltas ng gobyerno sa mga produktong petrolyo at iba pang mga public utilities tulad ng tubig at kuryente. At ang panukalang ito ay agad sinalubong ng protesta. Siyempre lalo magpapahirap ito sa taong bayan. Kaya naman kaliwat kanan ang naging pagtutol sa nasabing panukala. Nagpasimula naman May 2, 2005 ang GMA Fantasy Series na Encantadia. Ito ang unang bahagi ng Encantadia franchise ng GMA 7 na pinagbidaan itong sina Sunshine Dizon, Isa Calzado, Karil, Diana Subiri, Dingdong Dantes, Jeneline Mercado at marami pang iba. Kwento ng mga sangre na namamahala sa mga brilyante para mapanatili ang katahimikan, pero isa sa kanila ay magtatraidor. May 4, 2005, binawian ng buhay ang peasant leader at leader ng Hukbalhap na si Luis Taruk, kung saan ay nilabanan niya ang pang-aapi ng mga Hapones. At gayon din na kahit wala ng mga Hapon sa ating bansa, ay nagpatuloy naman ang pagtulong niya sa ating mga kababayan. Mga munting pangarap namin ay maging ako. Sa ABS-CBN naman, May 9, 2005, ay nagpasimula naman ang teleseryeng Mga Anghel na Walang Langit. Ito ay isang drama series na nakabase sa 1970 film na pinroduce at isinulat ni Fernando Poe Jr. Kwento ng mga batang lansangan at ang kanilang mga karanasan, pangarap at ang kanilang mga pagsubok sa buhay. Binili ko mismo si Ang Kyokok. Talaga? Sige, magpa-paint ka na kahit na anong gusto mo. Pwede pa Binawian din ng buhay May 4, 2005 ang national artist. Ito ay sa larangan ng visual arts o pagpipinta, si Ang Kyokok. Nakilala siya dahil sa kanyang kakaibang estilo. Tulad ng pintor na si Manansala at Picasso, ay gumamit din siya ng Cubism at Expressionism. Sa ngayon ilan sa kanyang mga pinta ay napakamahal ng halaga. Samantala sa buwan ng Hunyo, ay lilitaw na ang tinatawag na Master of All Tapes, ang wiretap conversation nitong si Pangulong Arroyo at ng COMELEC Secretary na si Virgilio Garciliano o yung tinatawag na Hello Garci Scandal, kung saan ito ay ipinresent sa media o sa national TV. Nitong si Samuel Ong, ang Deputy Director ng NBI sa panahon ito. Ipinresenta niya ito June 10, 2005, kung saan ay nakapaloob nga raw sa usapan nitong si Pangulong Arroyo at ni Garciliano na kinakailangan daw manalo nitong si Pangulong Arroyo at kailangan niyang lumamang ng mahigit 1 milyon sa kanyang kalaban na si Fernando Poe Jr. At dahil sa paglabas ng tape na ito, ay sumiklab ang napakaraming mga protesta laban sa pamahalaan. At marami ring bahagi ng gabinete ni Pangulong Arroyo ang agad na nag-resign, tulad ng tinatawag na Hayat 10, 10 mga tao na malalapit kay Pangulong Arroyo. Pero noong June 27, 2005, ay lumabas din sa national TV itong si Pangulong Arroyo. I am sorry. At kanya namang dininay ang akusasyon laban sa kanya na pandaraya
At ininsist pa nga niya na siya talagang nanalo. At sa kabila nga ng kaliwat kanang protesta, ay hindi natinag itong si Pangulong Arroyo. At hindi siya nag-resign sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng bansa. Hindi ko matatanggap ang iyong sorry is you have stolen the presidency not once but twice! June 29, 2005 naman, nang magsalita naman sa media ang biyuda ni Fernando Poe Jr., si Susan Roses. At syempre galit na galit ito kay PGMA dahil syempre naniniwala siya na dinaya talaga ang kanyang asawa. At ito raw si Pangulong Gloria ay wala raw karapatang mamuno sa ating bansa. At kasabay pa ng malawakang protesta laban sa kanya. Bago magpalit ang buwan, sa katapusan ng Hunyo, ay na-file ang unang impeachment complaint laban sa Pangulo ng bansa na si Pangulong Gloria. Ito dahil nga sa mga aligasyon na pandaraya. Samantala sumunod ng buwan ng Hulyo, nang ma-TRO naman o ma-temporary restraining order sa Korte Suprema ang batas ng IVAT o hindi mo na kagad ito pinatupad at pinag-aaralan pa dahil marami kang tumututol dito. At sa taon din ito ay lalong sisikat sa ating bansa ang mga pelikulang indie o yung mga independent film nang tumatak ang pelikulang Ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros at ang Masahista. At sa buwan din ito ng Hulyo ay ilan pang mga impeachment complaint ng pinail laban kay Pangulong Arroyo. Ito ay ng iba't ibang mga grupo. That several impeachment complaints are referred to the Committee on Justice, one after the other on the same session day, against one and the same impeachable official, the President of the Philippines. That's why it's very important for the impeachment complaint to be transmitted to the Senate after this is gone over by the Committee on Justice. Sa panahon ito ay marami na talagang galit na galit kay PGMA at gusto na siyang paalisin sa pwesto. Pero syempre hindi ganun-ganun lang yun. At gagamit ng kapangyarihan itong si Pangulong Gloria para manatili sa posisyon. Kaya naman sa hindi malamang kadahilanan, agad na mga pinatigil sa Kamara ang pag-iimbestiga sa Hello Garcia issue. At marami ang nagtaka dito. Sa panahon kasing ito, sa Kamara ay napakaraming mga kaalyado na itong si Pangulong Arroyo. Kaya naman kahit anong pagdidibatihan dito o pagbobotohan, ay tiyak na papabor sa kanya. At ang pagkasarangan ng issue ng Hello Garcia ay ang tuluyang na nagpatahimik dito at hindi na umusad pa. Malungkot na balita naman, August 5, 2005, nang bawian ng buhay ang dating senador at education secretary at tumakbo rin na Pangulo ng bansa sa eleksyon ng 2004, si Raul Roco. Ito ay dahil sa kanyang sakit na kanser. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa... Masabi ding phenomenal event naman ang magpapasimula sa Pilipinas ng reality show na Pinoy Big Brother. Ito ay sa ABS-CBN August 21, 2005. Ang programang ito ay nakabase sa programang Big Brother show na mula naman sa bansang Netherlands. At sa Pilipinas, ang mga original nitong host ay itong sina Willie Revillame, Tony Gonzaga at Mariel Rodriguez. Ang format ay titira ng ilang araw sa bahay ni Kuya ang mga volunteer o mga contestants na tatawaging mga housemates. At sila isa-isang may evict o matatanggal. At hanggang sa dulo ay tatanghalin ng pinaka big winner. Kung saan ay sisikat ang mga big winners na sina Keanu Reeves, Kim Chiu at Daniel Matsunaga. Samantala pagpasok ng buwan ng Setyembre ay muling nagkaroon ng extension na 15 araw ang TRO sa pagpapatupad ng IVAT. Ito ay sa Korte Suprema. Samantala dahil nga sa laki ng suporta sa Kamara kay dating Pangulong Arroyo ay tuluyan ng na-dismiss ang mga impeachment complaint laban sa kanya dahil hindi na ito pinausad pa ng kanyang mga kaalyado. Ito ay noong September 6, 2005. Ng isang linggo, walang tulugan. Iprepresenta po namin anywhere, anytime, any place. In fact, Mr. Chairman, may dala na po kami. Kung gusto nilang makita ang ebidensya, ito po, dala namin. Mr. Chairman,
Alam po ng mga miyembro ng majority na papunta na kami sa 79 kaya minamadali po ang hearing. Una, yung ebidensya ang ayaw pakinggan. Ngayon naman po may mga point of order, may mga issue na importante bakit ayaw pakinggan. Ito po ang dahilan kung bakit. Dahil nagpipirmahan na po ang aming mga kasama. People have enough, had enough, are fed up with this administration. If they destroy or crush the impeachment case, the people have no other recourse but to go to the streets. Kaya naman dito yung masasabi mo talagang napakatindi ng impluensya ni dating Pangulong Arroyo. Samantala matapos ang pagkatalo kay Eric Morales, ay bumawi naman si pambansang kamao Manny Pacquiao nang masungkit niyang knockout win laban kay Hector Velasquez para sa vacant WBC Super Featherweight title. September 24, 2005, nang magpasimula sa ABS-CBN ang reality competition show na Little Big Star, na isa ring singing competition na pinag-usapan naman itong si Sarah Geronimo, kung saan ay nakilala dito si Rap Salazar na siyang naging brightest star, at itong sila Makisig Morales, Sam Concepcion at Charis Pempenko. Sumunod na buwan nang mag-release ng album international itong si Christian Bautista. Ito ay dahil sa patuloy ang kanyang pagsikat hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa ilang mga bansa sa Asia tulad ng Thailand at Indonesia. Lalo na sa Indonesia, kung saan sumikat na gusto ang kanyang kantang The Way You Look At Me. Dahilan para makailang beses pa nga siya magtungo sa Indonesia para magkonsyerto. At dito'y pinagkakaguluhan talaga siya ng mga Indonesian people. At dahil nga sa kanyang kasikatan sa bansang ito ay gumawa pa nga siya ng pelikula sa Indonesia. October 22, 2005 nang mapublish naman ang unang issue ng Filipino comics na 13. Kwentong isinulat itong si Boji Tan at iginuwit naman itong si Kadjo Baldissimo, kung saan ay bibida ang karakter nitong si Alexandra 13, isang supernatural detective. Sumikat ang comic series na ito dahilan para magkaroon pa nga ito ng adaptation sa Netflix. Nakipag-break siya sa akin dahil sa'yo. Tapos ngayon sasabihin mo na kayong pinag-usapan? Ipinalabas naman sa takilya ang pelikulang Dubai, October 25, 2005. Kwento ng magkapatid na OFW sa Dubai na sina Rafi at Andrew. Nagagampanan nitong sina Aga Mulak at John Lloyd Cruz, kung saan habang nangingibang bayan para magtrabaho ay makikilala nila ang babaeng si Faye na ginampanan naman itong si Claudine Barreto na pareho nilang magugustuhan, dahilan para magkaroon ng love triangle na makakaapekto sa kanilang pamilya. Sumunod na araw, October 26, 2005, nang maganap naman ang isang trahedya, isang pagsabog sa isang minahan ng ginto sa Mount Diwata sa Compostela Valley, kung saan 32 binawian ng buhay dito at meron pang 5 nawala na itinuturing na rin daw na namatay na. Sa buwan ng Nobyembre ay tuluyan nang napatupad ang EVAT Law, dahilan para sa lubungin naman ito ng napakadaming mga protesta at pagtutol ng mga iba't ibang sektor. Mahalaga sa ating mga Pilipino ang tumayo sa sariling paa. Dahil sa EVAT, lumugo ang pondo ng ating pamahalaan para tustusan ang ating mga pangangailangan. Tumatatag na ang ating ekonomiya, lumakas ang ating piso at lumiit ng 400 bilyon ang utang ng ating Sa EVAT kasi, yung EVAT, pwede naman siya makatulong para pambayad dun sa utang ng Pilipinas kung hindi lang talaga kurakot yung bansa natin. Pwede naman niyang matulungan yung bansa natin para iangat kung hindi lang talaga yung mga matataas na opisyalis natin, hindi lang nila kukunin yung pera para sa kanilang personal na kailangan. Sabay na mga ipinalabas sa ABS-CBN at GMA7 November 7, 2005 ang mga programang Panday at Jewel in the Palace. Mga programang parehong nag-hit ng gusto, kung saan sumikat ang karakter nitong si Jang Jung. Samantala sa Panday naman ay sumikat naman ang kanilang original soundtrack na Makita Kang Muli. November 11, 2005 naman, nang ma-launch naman ang panibagong TV station sa bansa, ang QTV11 na nasa ilalim din ng GMA7, kung saan ay agad itong nagkaroon ng napakadaming mga programa. Kasama na rito ang Balitang Hali at ang Pinaka na nagpasimula din sa buwan ng Nobyembre
taong 2005. Ang mga residente ng Barangay 171, Bagumbong, Caloocan City, tahimik ang pamumuhay sa kanilang Sa ABS-CBN naman nagpapasimula din ang isa rin sa tinutukang crime documentary show sa ating bansa, ang Soko, November 23, 2005. Ito'y pinag-usapan nitong si Gasa Belgas. Sa totoo lamang ay matagal ng reporter itong si Gasa Belgas at masabi ring magaling na reporter. Pero tumatak dito sa Soko ang kanyang pag-uulat, ang estilo ng kanyang pagsasalita na ginagaya pa nga ng mga Pilipino. Sa katapusan ng buwan, November 27, 2005, naganapin naman sa ating bansa ang 2005 Southeast Asian Games, kung saan sa pagkakataong ito ay nagtap tayo sa medal tally na merong 112 na ginto, 84 na silver at 94 na bronze. At sa Southeast Asian Game na ito ay sisikat naman ang kantang Posible ng bandang River Maya. Sulong laban, huwag uurong. Bukod naman sa mga alternative OPM songs na isisikat din, sa taong ito ang mga OPM ballad naman. Tulad ng Candy's Beloved at How Could You Say You Love Me nitong si Sarah Geronimo. This is the first time I'm gonna say I love you. How could you say you love me when you would go. Dahil sa mga panahon ito ay nagpapatuloy ang kasikatan nitong si Sarah Geronimo. Ang Tell Me Where It Hurts at ang Especially For You ng MYMP. Tell me where it hurts, my baby, and I'll do my best to make especially for you. I wanna let you know what Fallen itong si Jano Gibbs. Think I'm falling, falling in love. Ang From the Start nitong si Rachel Ango. so you keep me in your heart. Promise me we'll never. Kung Akin ng Mundo nitong si Eric Santos. I'll never come home far away from you. Pusong kiting mga bituin para lang Mama Ikaw nitong si Christian Bautista. laging ikaw ang nasa isip ko. Sa buwan naman ng December 5, 2005, nang magpasimula naman ng Eastwood City Walk of Fame. Ito ay tala na may mga malaking ambag sa showbiz at sa kaparehong larangan sa ating bansa na nakapattern sa Hollywood Walk of Fame. Ito ay tinatag ni Kuya Germ sa tulong nitong si Attorney Felipe Gozon at Mr. Duabet Jimenez Jr. Sa taong ito 2005 ay ang pag-usbong ng lalong buhay na industriya ng BPO sa ating bansa na isinusulong ng ating gobyerno. Dadami ang trabaho dahil dadami ang mga call center agent at syempre dadami rin ang mga kumpanya na makakatulong sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa. Nakapasok naman sa 2005 Metro Manila Film Festival ang mga pelikulang Enteng Kabisote 2, Okay Ka Fairy Code, The Legend Continues, Exodus, Tales from Enchanted Kingdom, Kutob, Mano Po 4, Ako Legal Wife, Mulawin the Movie, Shake Rattle and Roll 2K5, Terrorist Hunter, Blue Moon, Lagot Ka Sa Kuya Ko, at ang Morning Girls. Nagwagi ng Best Picture ang pelikulang Blue Moon. Best Actor naman itong si Marvin Agustin sa pelikulang Kutob. At Best Actress naman itong si Shasha Padilla sa pelikulang Mano Po 4. Magpapatuloy sa 2006 ang mga protesta at ang pag-usulong na patalsikin sa pwesto si Pangulong Gloria Arroyo. Palala ito ng palala. Pero tatapatan niya lang ito ng state of emergency. Ito ay para kontrolin ang kaguluhan at ang sitwasyon. Kung saan masabing parang nag-martial law na rin siya. Nang sa ganoon ay masawata ang mga planong destabilisasyon ng kanyang gobyerno. At sa taon din ito 2006 ay tatalakayin natin ang patungkol sa naganap na stampede sa Ultra dahil sa programang Wawawi. Muli maraming salamat sa inyong mga pao sa inyong pagsama sa video natin sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na. Maraming salamat sa inyong mga pao at see you sa next episode. Bye bye.